Happy Friends Day po sa bawat isa. Happy Friends Day! Yan po, batiin niyo po inyong mga katabi. At welcome po sa mga bago po nating nakasama ngayon. Pero kilala ko na rin po sila dati kasi nakikita na rin po natin sila. Pagpalain po ang ating Panginoon sa umaga pong ito dahil isa na naman pong umaga po na makakapakinig tayo ng salita ng ating Panginoon. At nawa po ang pinunta po natin una sa lahat dito po sa ating simbahan, hindi lang yung tugtugan, hindi lang yung makasama po natin yung ating mga kapatid sa pananampalataya, kundi higit sa lahat ay pagbulayan at pag-aralan po yung salita ng Panginoon. Amen po ba? Parang ang hina. Amen po ba? Yan. Sa umaga pong ito ay ang ating Friends Day at ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa umaga pong ito ay Lost Yet Found. Sino po ba dito yung may mga nawalan na ng gamit? Nawalan na ng wallet. Nawalan na po ng wallet. Ayan. At hindi na po natagpuan. Meron po dito, di ba nawalan na po tayo ng wallet, hindi na talaga natin natagpuan. Meron naman, bumabalik. Meron po akong isang kaibigan, nawala po yung wallet niya sa MBS po ito sa Bible School. Nawala yung wallet niya sa kung alam niyo po yung sa Uyo, sa bandang Novaliches po. Nawala po yung wallet niya. Tapos po, natagpuan din po na ibigay sa kanya. Ang kaso po, ang laman na lang po yung mga ID. Wala na po yung pera. Binalik nga po kaso wala na yung pera. Bare months na po mga kapatid at talagang ang inaabangan po natin pag bare months ay sino po? Jose Marichan? Hindi po, di ba? Ay ang Christmas, tama po? Sino po dito yung mga nagluluto pag Christmas? Taas po ang kamay. Mga nagluluto. Siguro po hindi mawawala sa isang tahanan. Ano pong hindi mawawala sa isang tahanan pagka Christmas time? Hamon. May narinig ako hamon. Yun, yung hamon po. May kwento po dito. Hamon po, yung hamon po, galing po yun sa kung alam nyo po yung parte ng baboy, yung pigi. Alam nyo, yung mga nagluluto po dito, bandang pigi po, bandang puwetan po ng baboy. May isa pong nanay na kada taon po, nagluluto po siya ng hamon. Talagang siya yung nagluluto, siya yung nagmamarinate. For the last 20 years, ginagawa niya po yun. At kada magluluto po siya, bago niya ilagay sa oven, ang ginagawa niya po, pinuputol niya po yung dulo ng pigi, ng ham. Pinuputol niya po. And then, nilalagay niya po sa isang tray. Kita niyo po dyan, ha? Nilalagay niya po sa isang tray. Pagkatapos niya po ilagay sa tray, ilalagay niya sa oven. For the next 20 years, ganun po yung ginagawa niya. Kukuha siya ng ham, puputulin niya yung bandang dulo, tapos ilalagay niya sa oven. Tapos, yung anak niya po, sabi nung anak niya, "Ma, bakit lagi mong pinuputol yung dulong parte ng pigi, ng ham?" Sa tingin niyo, anong sagot ng nanay? Sige po, anong sagot ng nanay sa tingin niyo po? Hindi kakasya? Para maluto? Yung kasi yung ginagawa, parang nakarinig na nito. Sabi nung nanay niya, "Alam mo anak, kailangan mong gawin yan. Kailangan mong putulin." So, sabi ulit nung anak niya, parang ganito kaliit yung anak niya. Sabi niya, "Pero bakit ma? Anong dahilan? Bakit mo pinuputol?" Ang sabi nung nanay niya, "Basta nga, mas marunong ka pa sa akin." Ano kasi yun Filipino mother, kaya kailangan ganun din yung acting natin. Sabi, "Mas marunong ka pa sa akin di, sabi naman nung anak, makulit din yung anak, manang-mana sa nanay Sabi nung anak, "Bakit nga, ma?" "Alam mo anak, hindi ko talaga alam Hindi ko talaga alam kung bakit ko pinuputol." Di ang ginawa po ng nanay, tumawag po siya dun sa lola ng bata, which is yung nanay niya po. Tumawag po siya, "Ma, bakit mo ba pinuputol yung dulong parte ng ham?" Tinatanong ako ng anak ko hindi ko masagot. Muntik ako ng paluin Joke lang po. Alam niyo po sabi sa kanya, nung nanay niya, "Nak, kaya ako pinuputol yung kasi hindi kasya sa dati kong oven." 20 years later, ganun po yung ginagawa nung nanay, nung bata.
na hindi niya na alam kung bakit niya ginagawa yon. Ngayon, may malaki na siyang oven, pero pinuputol niya pa rin po yung dulong bahagi nung pigi, nung ham. Imagine niyo po, hindi niya alam kung bakit niya ginagawa, pero pinuputol niya pa rin. At mga kapatid, that is the danger of tradition. We can be doing something without knowing why we are doing it. Tama po? Tayo pong mga Pinoy, mahilig tayo sa pamahiin, tradisyon. Marami po tayong mga kultura. Pero sa kalaliman po ng ating mga kultura at tradisyon, hindi po natin tinatanong, bakit ko ba ito ginagawa? Tama po? Tama o tama? Tamang-tama. Yung magsabi po ng hindi, tatamaan po. You can be doing something, mga kapatid, without knowing why you are doing it. Kaya, let us be careful. Kaya nga, dito po sa binasa po ni Brother Milrain, ayun po yung gustong itakil ni Jesus. Kung bakit niya po sinabi, kwento tong parable na ito, para basagin po yung tradisyon ng mga Pariseyo during that time. Sabi po dito, the dangers of tradition. They had added so many rules and regulation to God's law that no one could keep them all, including the ones who drafted them. When Jesus came along, His methodology confused them. Alam niyo po, yung nangyari po dati at nangyayari po sa ngayon sa bansang Pilipinas, ang dami po nating kinip na tradition, na standard sa paglapit sa Panginoon. Pero hindi naman po pala yun yung tunay na paglapit sa Panginoon. Tatapatin ko na po kayo mga kapatid, yung mga nauna po nating mga nakagisnang pananampalataya, ang dami pong pinapagawang so-called parang requirements para tayo po ay maligtas. Tama po? Pero hindi po natin, kaya po sinabi ni Lord, ni Jesus, etong kwentong ito para basagin yon. Para basagin yung mga tradisyon, yung mga standard, yung mga requirements na nakagisnan ng mga Pariseyo at baka tayo po nakagisnan na po natin. Sabi po na, tatlong bagay po mga kapatid ang gusto ko pong matutunan ng bawat isa. Maaaring ikaw ay bago ngayon, maaaring ikaw ay matagal na sa pananampalataya, pero tatlong bagay po ang nais ko pong iwanan sa inyo sa umaga pong ito. Una po sa lahat, ang ating Panginoon, ang ating Diyos, He loves the lost. Sabihin nyo nga po, the lost. Yung mga nawawala. The shepherd cares for every single sheep. Basahin po natin yung verse 4. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Nakita niyo po yung ginawa ni Jesus. Nagsimula po siya sa isang tanong. A question. Para po i-spark, i-ignite yung mind po ng mga Pariseyo. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ng isa, ano ang gagawin niya? Sino po dito yung mga nag-aalaga ng mga aso? Mga pet lovers. Yan, mga nag-aalaga ng pusa, ganito, ganyan. May nag-aalaga po ba dito ng tupa? Nag-aalaga ng... Basta nag-aalaga po mga kapatid. Paano po, yung sa mga may aso o pusa na lang po, paano po pag nawala yung aso nyo po, na wala, lumabas? Hanapin po natin, tama? Sino po dito sasabihin, pabayaan mo na yung aso na yun, tahol ng tahol. Wala naman po siguro kasi mahal mo yung aso eh. Tapos, maglalagay ka pa ng nakalagay na wanted. Missing dog, wanted tuloy. Missing dog, o kaya missing cat. Tapos lalagyan mo pa ng reward. Pabuya, pag may nakahanap kasi nga, mahal mo. Tama po? Yung mga asawa nyo po, pagka nawawala, hinahanap nyo po ba? Baka nagdidiwang pa po kayo pagka wala yung mga asawa nyo po, ha? Iba po yun, mga kapatid. May mga nagre-react sa likod, parang maraming nakagets. Alam nyo po, sinimula ni Jesus sa tanong, pag may nawala ba sa'yo, hahanapin mo? Hello? Pag may nawala po ba sa atin, hahanapin natin? Yes. Lalo na't kung mahalaga yan.
Pero sa 100, pag nawala yung piso, hanapin mo hindi. Yung iba sabihin, ay, piso lang naman yan, hindi ko na hanapin yun. Di ba? Imagine niyo po yung sinasabi ni Jesus dito. Sa 100 tupa, isa lang naman yung nawala eh. Hayaan mo na. Mag-focus ka sa 99. Imagine niyo po The people of Jesus, they understood the relation between between shepherds and sheep. Alam nila, kasi daily, nakikita po nila, at ganun po yung pamumuhay po nila. Pero yung significance po, ng pagkawala ng isang tupa, tapos hahanapin mo pa, may 99 ka naman. Nagets niyo po yung punto? Alam niyo po, si Lord, ang ating Diyos na Ama, kaya po nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus. Isa po ang mission ng ating Panginoong Hesus. Sabi po dito, the Father sent Jesus on a rescue mission to seek and to save the lost. Mga kapatid, ang mission po ng ating Panginoong Hesus, dito, nung siya'y nabuhay, siya'y nagkatawang tao, it is beyond dun sa pagpapagaling niya sa mga may sakit, pagbuhay niya sa patay, pagpapagaling niya sa mga nalumpo, pagpapalayas niya sa mga inalihan ng demonyo, sinaniban ng demonyo. It is beyond that. It is to seek and save the lost. Kaya po siya naparito, ang gospel po napakaikli pero napakamakapangyarihan. Madali pong i-summarize ang gospel. Si Jesus ay pinanganak, naparito, nangaral, pinako sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan, namatay at muling nabuhay at muling paparito. Yun po yung gospel. Pero the way we live the gospel, paano po ba natin ito sinasapamuhay? Magkaiba po yun, mga kapatid. Madali pong mag-share sa word. Pero in our conduct, in our action, doon na po nagkakaroon ng pagsubok. Sabi po dito, why would the shepherd leave the 99 just to search for one? Just to seek the one who is lost. Alam niyo po, habang inaaral ko po to, hindi po porket iniwan ng shepherd yung 99, inabandonan niya na yung mga tupang yan. Tama? Dapat, yun po yung dapat natin maintindihan. Leaving the 99 does not mean abandoning them. Why? Dahil nasa kingdom na sila, or sila ay nasa flock na. Andun na sila sa pastulan. Ligtas na sila doon. Pero kailangan niyang puntahan yung nag-iisang tupa na naliligaw. Bakit, mga kapatid? Alam niyo po, para po sa kaalaman ng lahat, kung mag-aalaga man po kayo ng tupa, para maiba naman. May nag-aalaga ng aso, pusa, may nag-aalaga ng rabbit. Para maiba naman, bakit gusto nyo mag-aalaga ng tupa? Alam nyo po, isa sa mga karakteristik o ugali ng tupa, sabi po dito, sheep are one of the few animals that do not have a defense system. Vulnerable po sila. Prone po sila sa danger, mga kapatid. Sheep are helpless without a shepherd. Kaya yung mga tupa po, kailangan nila nung mag-aalaga sa kanila. Kasi they are very innocent, they are very defenseless. Baka akala po natin dito, mga kapatid, tayo po, mga kapatid, ay inihambing sa isang tupa or sa isang sheep. Bawat isa po sa atin, tayo po'y inihambing, hindi sa aso, hindi sa pusa, kundi sa isang tupa. Dahil ang tupa po, defenseless, vulnerable, prone to danger. Tayo rin po, ganun eh. Tama? We are prone to danger. Baka akala po ng iba na narito, para lang po sa nawawala yung message na ito. Hindi po, mga kapatid. Hello? Hindi lang po para sa nawawala yung message na ito. Para rin po sa mga nasa kawan na, nasa flock na baka akala nila matibay sila, pero tandaan po natin,
we remain as a sheep at kailangan po natin the good shepherd, which is Jesus Christ. Amen po ba? We are helpless without Him. Aminin mo man sa hindi na ikaw yung pinakamalakas na tao, kung sabihin mo man yan, kaya mo maging independent, but at the end of the day, we are all sheep. We need our shepherd. Isa pa po, sheep are notorious for following the leader, regardless of how dangerous or foolish that may be. Makita lang itong sheep, makita lang ng tao, makita lang ng, baka nagbabalat kayong pastol, sasama agad yan. Wala nang patumpik-tumpik pa. Pag nakita yan ng tao, sasama yan. Panoorin nyo po sa YouTube, may mga pinanood po akong video. Talagang sumasama sila kahit di nila kilala. Mabuti pa si Sean, hindi sumasama. Di ba? Siya hindi niya kakilala. Kahit nga kakilala niya, umiiyak pa siya eh. Pero yung tupa po, kahit sino makita niyan, sasama yan. Kahit sino po. In short, madali pong madaya yung sheep. Madaling mascam, madaling maloko. Marami pa naman ngayon ng mga naglipa ng mga sabing kay Kristo sila. Ebanghelyo yung tinuturo nila, pero kulto pala. Pag sinabi natin kulto, hindi pala talagang si Jesucristo yung binibida, kundi yung sarili nila. Marami pong ganyan, hindi na lang po natin papangalanan. Sabi po dito, sheep are prone to wander away from the flock. Church, kailangan natin yung isa't isa. Madalas po ang sheep ligawin. Hindi po yung sa panliligaw. Ligawin, naliligaw lagi. Tayo po sa buhay natin, minsan na po tayo naligaw. Tama? Admit it to ourselves, mga kapatid. Minsan ka nang naligaw. May mga times na baka ikaw yung taong mainit dati sa Panginoon, tapos biglang maliligaw, tapos biglang ibabalik ng Panginoon, tapos maliligaw ulit, tapos babalik ulit. Ganun po talaga mga kapatid we are sheep. Ligawin po tayo. Pero, tandaan po natin mga kapatid, that we need the flock. We need the church. Sa mga nagsasabi pong tinanggap niya na si Kristo, okay na yun, hindi na ako atin ng church. Mga nagsabing, tinanggap nila si Jesus, inaccept nila si Jesus as Lord and Savior, pero magsabi, atin na lang ako online, o kaya, once a year na lang ako magsi-service, para special. Mga kapatid, hindi po, wala pong Lone Ranger na Kristiyano. Sabihin mo sa katabi mo, walang Lone Ranger na Kristiyano. Haba nun Wala po, mga kapatid. Wala pong dapat magsabi dito na hindi mo kailangan ng church. Amen. Tignan niyo po yung katabi niyo. Tignan niyo po yan. Sige, tignan niyo po. Kailangan mo yan. Kailangan mo yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-church ka na Mag-church ka na. Tayo ay inihalin tulad sa mga tupa dahil hindi nga natin kaya mag-isa. The only chance of survival is with the church and the care of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya mga kapatid, mahalaga na may local church ka. Hindi pwede yung kung saan ka nagpupuntang church, dito ako sa this Sunday. Next Sunday, doon ako sa kabila. Next Sunday, doon ako. Para kang grasshopper Christian Talon ng talon Diba? Madalas, ang inihalin tulad tayo sa tupa at ang tupa madalas maligaw. Baka kakatalon mo maligaw ka. Diba? Sabi po ni Charles Spurgeon, a sheep is of all creatures the most senseless. If we have lost a dog, it may find its way home again. Possibly a horse might return to its master's stable, but a sheep will wander on and on in endless mazes, lost. Alam niyo po, pag naligaw ang tupa, naku, yari na. Hindi na makakabalik. Yung mga aso po nakakabalik di ba? Yung sino po dito nag-aalaga ng kalapate? Mga marunong mag-alaga ng kalapate, mga kalalakihan. May tawag may pagtawag sa mga kalapate. Nakakabalik Pero ang tupa po hindi.
Grabe, kaya po talagang doon tayo inihambing ng Panginoon ng Bible Kasi ang tupa, hindi talaga. Pag naligaw ang tupa, kamot sa ulo yung pastol. Kamot talaga sa ulo kasi siya yung maghahanap, hindi yung babalik. Mga kapatid, ang gusto ko pong sabihin sa bawat isa, na lahat po tayo dito nawala. At tandaan po natin na hindi po tayo yung bumalik o hindi po tayo yung merong kakayanan na bumalik sa Panginoon. Not unless hanapin niya tayo. Mali po kasi yung thinking, mga kapatid, na tayo yung nakatagpo sa Panginoon. Lagi ko po sinasabi ito, mali po yung thinking na ikaw yung nakatagpo sa Panginoon. No. Ikaw yung natagpuan ng Panginoon. Kasi kung hindi sa tulong ng pastol, kundi sa tulong ng ating Panginoong Hesus, hindi ka makakalapit sa Kanya. Maliligaw at maliligaw ka ng landas. Just like a ship. Pangalawa, mga kapatid, ano po yung una? God loves the lost. Pangalawa po, God seeks the lost. Hinahanap niya po yung mga nawawala. At hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan. Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. The shepherd will use all his abilities just to look out for the lost sheep. Kung ikaw yung pastol, pwede mo namang sabihin na may 99 pa naman akong tupa Ba't kailangan ko pang hanapin yung isa? Pero makita niyo po yung pagmamahal niya sa bawat tupa niya. Baka nga yung mga tupa niya po, yung 100 na yun, may pangalan pa Ikaw, Eman. Diba? May mga pangalan pa po yung tupa niya, sobrang mamahal niya Tama po mga kapatid. Yung mga alaga niyo pong hayop, may pangalan yan, di ba? Pinapangalanan niyo ng pagkain. Alam niyo po, yung pastol dito, gagawin niya lahat. Mahanap niya lang po yung nag-iisang tupang yun. And it is a representation ng ating Panginoong Diyos na gagawin niyang lahat, mahanap ka lang niya at makabalik ka lang sa kanyang kawan. Amen? Alam niyo po ang maganda pa dito. Next slide. Bago yung leon. Papasanin niya po yung tupa. The shepherd will carry the lost sheep. Papasanin niya po dito sa kanyang shoulders. Ayan po, parang katulad po nung nasa picture. Bakit mga kapatid? Baka kasi makawala pa Pero hindi. Alam niyo po, nakita ko po dito. Alam niya, pagod na yung tupa Diba? Matagal na wala Maaring nahulog sa cliff. Maaring na-stuck. Maaring kung ano-anong naranasan niya. Alam niyang pagod na yung tupa. Papasanin niya. At babalik siya doon sa kawan. Imagine niyo po yun. Alam niyo rin po kung bakit niya papasanin. Iaalay niya yung sarili niyang buhay kasi yung mga leon, nakabantay, nakamasid sa nag-iisang tupa. Ang mga leon po, hindi po sila, matalino sila Hindi sila mambibingwit sa isang flock, isang kawan ng mga tupa. Ihintayin po muna nilang may umalis na isa, may maligaw na isa. Alam nila may maligaw na isa, saka po nila papaslang. Saka po nila kakainin. Kaya binubuhat po nung pastol, yung tupa. Imagine niyo po yun. Hinanap ka na, kinalong ka pa, prinoteksyonan ka pa. Amen. Amen po? Kapatid, kung tayo po yung matagal nang nawala sa Panginoon, ang ating Panginoon, tayo'y kakatagpuin, mga kapatid. Tayo'y kakalungin, mga kapatid. At tayo'y ibabalik sa kanyang kawan. Ang sarap po nun, di ba? Amen? In this parable, Jesus paints with the words a beautiful picture of God's grace in His desire to see the lost return to Him. Ito po, trivia lang. Ano po yung symbol ng Christianity ngayon? Ano po yung symbol natin as Christians? Parang di kayo sure The cross. Tama po? Ayun yung symbol of Christianity.
But during the first century, mga kapatid, alam niyo po yung symbol ng Christianity? Ang symbol po ng Christianity ay isang pastol na may kalong-kalong na tupa. Representation of God's love. Imagine niyo po, di ba? Though both talagang makikita natin yung representation of God's love, pero ang ganda po na alam lang din po natin na yun din po yung identity nila during that time, yung symbolism nila during that time. The shepherd will carry the lost sheep. The lost sheep would never save himself or find the shepherd himself. Tignan niyo po maigi, mga kapatid. The lost sheep would never save himself. Kapatid, hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Baka meron po dito, matagal nang nagsisimba dito sa FCC Manila, pero iniisip niya pa rin na kaya niyang pagbayaran ng lahat ng kanyang kasalanan. Hindi, mga kapatid. Walang ibang kayang magbayad ng kasalanan natin, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Or find the shepherd himself. Hindi natin kayang hanapin. Tayo nga'y nawawala, tayo pa'y maghahanap sa Diyos. Imagine niyo po, siya yung maghahanap sa atin. Sa tulong ng banal na Espiritu, tayo ilalagay niya sa kanyang kawan. God searches us. He's reaching out His hands to save us. Kaya kapatid, if you are lost today, hinahanap ka ng ating Panginoon. At kung ikaw naman ay nasa kawan na, kailangan mo pa rin ng ating Panginoon. And lastly, number 3, lastly na po, pakisabi sa katabi, lastly na. Number 3, God rejoices when the lost is found. Nagbubunyi. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangan magsisi. Imagine niyo po, pagkatapos kalungin, iakay sa balikat, pumunta sa bahay, nagpa-party pa yung pastol. Nagdiwang pa siya. Hindi lang siya yung nagdiwang, inanyayahan niya pa lahat ng kapitbahay natin. Kapitbahay nila, natin tuloy. Imagine niyo po, isa lang po yung nawala, pero labis-labis yung kagalakan niya. Labis-labis yung kagalakan nung pastol. At ang ating Panginoon, isa lang po yung nawala, na bumalik sa Panginoon, the heaven is rejoicing. Laksa-laksang anghel ang nagdiriwang sa langit. God is rejoicing for every single sheep that is found. Ang tanong ko nga po sa inyo kanina, what do you do when you find something that was lost? Maaaring yung iba dito, nanlilibre pa. Diba, pagka bumalik sa kanyang wallet, sige, libre ko na kayo, bumalik yung wallet ko eh. 1 million reward. Oo. Tayo po mga kapatid, what do we do when we find something that was lost? Alam niyo po, meron pong isang social experiment na ginawa diyan sa picture na yan. Ito pong picture na to. Ito pong taong ito, pangalan niya po ay si Joshua Bell. Hindi po si Joshua natin dito. Joshua Bell. Parehas namang gwapo. No? Joshua Bell, siya po ay isang violinist. Violin. At nag-conduct po sila ng social experiment na kung saan siya po ay tumugtog sa isang subway station sa New York City. Tumugtog po siya for 45 minutes. May mga ilang napatingin, tumingin lang. May mga ilang, wow, palakpak. May mga ilang nagbigay ng tip. Pero sa loob po ng 45 minutes, $32 or almost 1,500 pesos lang po yung natanggap niya. The same guy, si Joshua Bell, siya po ay master violinist. 2 days before, ginawa yung social experiment, sold out po yung concert niya sa isang theater sa Boston na nagkakalaga ng
$100 per seat. Tapos may mga matataas pa pong seating prices. Alam niyo po, yung concert niya na yun, every minute ng performance niya, hindi ko po alam kung ilang oras siya, ilang minuto siya nag-perform, but every minute ng performance niya, mga kapatid, binabayaran po siya ng $1,000. Every minute. Magkano po yun sa atin? 50,000? 50K? Every minute. At yung hawak niya po, yung sa picture nga po, yung hawak niya pong violin, yan po ay nagkakahalaga ng $3.5 million. 194 million pesos. Yang hawak niya. Nakakuha lang po siya ng $32 or 1.5 na tip. Doon sa subway station. His name is Joshua Bell and he is one of the greatest violinists sa buong mundo. Yung tinugtog niya po sa subway station is one of the most complex musical piece ever written. Pero dun po sa subway station, walang naka-appreciate. Pero dun po sa theater, merong naka-appreciate. The shepherd knows the value of the sheep. For the lion, a sheep is just a prey. But for the shepherd, it is worth more than that. Ito pong sabihin ko sa bawat isa. Mapa ikaw man ay nawawala o hindi. Kapatid, you will never know your true value if you are searching it in the wrong place. Hello? You will never know your true value if you're searching it in the wrong place. Amen. Si Joshua Bell, tumugtog sa subway station, tumugtog sa theater. Pero yung place na nakapag-appreciate sa kanya, yung theater. Mga kapatid, baka kaya po tayo napapagod, baka kaya po tayo nanghihina, baka kaya po kala natin wala tayong worth. Because we are searching our value, our worth, in the wrong place. Hello po? Amen po ba? Ba't natahimik kayo? Tama po, di ba? We're searching it in the wrong place. Alam niyo po sa piling ng Panginoon, we will know our true value. Amen? Real value, ito po mga kapatid, is only found in Jesus. Real identity, real value is only found in Jesus. And Jesus alone. No other place, no other people, no other situation. Huwag mong hanapin yung value mo sa ibang tao. Huwag mong hanapin yung value mo sa work. Huwag mong hanapin yung value mo sa school. Though it will give you somehow parang self-esteem, but at the end of the day, our real value is only found in Jesus Christ. Alam niyo po ginawa ng shepherd? Hindi lang siya yung nagsaya, kundi lahat silang naroroon. Ang ating Diyos, sa bawat isa, kagaya ng sinabi ko po kanina, bawat isang lalapit sa Kanya, bawat isang manunumbalik sa Kanya, He is rejoicing. Grabe po yun mga kapatid. Yung mabigyan po natin ng kagalakan ng ating Panginoon. Baka sabihin po natin na pwede na tayong mauna, di ba? Kasi naibigay na natin yung kagalakan na para sa Kanya. Pero, mga kapatid, yung sheep, hindi naman nakapagsalita yun, di ba? Kaya sabi dun ni Jesus sa dulo, kung babalikan natin yung verse, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. May isa pong kailangan gawin, magsisi. Repentance. Sabi po dito, though the sheep does nothing to rescue himself or repent, Jesus mentioned the need for repentance in the last few words of this brief story. It's almost as if he said, the sheep doesn't repent, but you need to when God finds you.
Mga kapatid, this is the time. Sa mga nawawala, this is the time that God is finding you. He found you already here at FCC Manila. This is the time to turn back from our sin, to repent. Really repent. Sa mga tao pong naririto na matagal na sa ating pananampalataya, for our conclusion, to you who is already in the flock, nasa kawan na po, don't wander off. Huwag ka mag-isa. We are a family. Don't isolate yourself from the flock. Let the good shepherd take care of you. The church is the flock made to protect us and strengthen us from the enemy's schemes. Amen? Kaya huwag ka mag-isa. At sa iyo, na naririnig ang mga salitang ito, to you that lost your way a long time ago, there's always room in the flock of the great shepherd. He's searching for you. Mga kapatid, let Jesus carry you. Let Jesus carry us. Repent and turn away from your sins. Alam niyo po, God is calling us home. Yung lugar na pinupuntahan natin, that's not our home. God is our home, mga kapatid. Kaya mga kapatid, lahat po tayo dito, we are lost. But now we are found. And Jesus carried us. And continue carrying us sa lahat po ng ating pinagdaraanan. Kaya mga kapatid, wag po nating kalimutan na pasan-pasan po tayo ng Panginoon. Kasama po tayo ng Panginoon. Let us appreciate it every day, every minute, every second of our lives. Dahil sa sukdulang biyaya niya lamang po, kaya po tayo naririto.